Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Martes, Abril 2, 2019, and welcome sa episode number 55 ng Wealth of the Nation series. Ang Wealth of the Nation series ay isa pong crowd-funded program, self-funded, meaning tayo, ikaw, ako, ang nagpupondo ng programang ito para sa sustainability at maka-ensure na tayo ay patuloy-tuloy na pumapasa himpapawid. But yan po ay ang ating agenda sa tuwing na tayo ay nagbo-broadcast. Ako po si Anton Israel, ang host ng programang ito. Sasamahan tayo mamaya ni Ka-Ed Neri. Ang programang ito, kung kayo po nagigiliw, kung kayo po naman sa tingin ninyo nakatutulong sa enrichment, sa karagdagang kaalaman ng maaari po ninyong matamasa, no? Ay maaari naman po kayong magpahatid ng inyong pong kagalakan, ma-express ang inyong pag-appreciate sa ating ginagawa sa pamamagitan po ng BDO. Ipadala lamang po ang inyong donation o contribution sa BDO. Yung savings account number po na inyong lingkod ay naka-flash na po sa inyong screen, ang aking full name. At ayan rin po ang gagamitin ninyo para po sa pagpapadala sa Cebuana, Louvier, WU o anumang money remittances platform. At ang cellphone na akin pong gamit ay naka-flash na rin po sa inyong mga screens. 0906-397-0601. Open po ang line natin ngayon. Maaari po kayong tumawag at maghahayag ng inyong pong opinion at kung may mga nais po kayong ipabot the Globe. Sa Globe 0906-397-0601. Lalo na kung kayo naka-unli. Yung unli na may limit. Dahil 12 minutes lamang yan ay naka-cut off. At pinasasalamatan po ng programang ito, lalo na po na inyong lingkod, sa mga nagpatid po ng kanilang mga tulong, ako po na hospital, dahil po kay Kuya Ed, inanunsyo, kaya po parang kumalat po na hindi po natin inaasahan, nakarating po yan sa aking mga kamag-anakan. At sila man din po ay kumontak ng isa pong manggagamot. Yan po ay mamaya aking kukwento sa inyo kung ba't ako'y naglakbay sa Bohol para kaharapin at kausapin yung manggagamot na tumulog po sa inyong lingkod. Mamaya kukwento ko po yung mga kanyang nalalaman tungkol sa Wealth of the Nation. Kaya ang programang ito ay para po dun sa mga spiritual.
o dun sa mga ibang grupo po na nagsasabi, kailangan ritualan. Dahil kapag hindi niritualan, hindi mabubuksan. Bagamat meron na po mga nagpapakilalang soul signatory, hindi po sila naniniwala na hindi po mabubuksan ang soul signatory o hindi matutuloy ang pagbubukas ng mga accounts hanggat hindi nare-ritualan. May mga ganung grupo ho. Kaya po mamaya, ito po ay para sa inyo. Ha? Okay, nasasalamatan po ng inyong programa ng programang ito at ng inyong lingkod, yung mga tumulong po. Batid, ito ba'y aking talaan, hindi man kumpleto, pagpaumanin nyo na po. So pinasasalamatan ko po si Alfredo T. ng Saudi at ng Iloilo. Si Nick K. Brother, malapit na ng New York. Si Cecil T. ng Tokyo. Kay Prince Salvacion. Kay Princess Elizabeth. Kay Jule Marie, ang Pekog family. Si Army LB. Vicente R. Edgar P. Jeline G. At ng kanyang kapatid na si Arlene L. Si A. Sherwin P. Si Rodilyn P. Si Victor C. Patricia P. Melchor D. Si Mel ng Crypto Magnet. Si Zaldi DL, Zaldi De Leon. Si Ed Neri, siyempre. Ang anunsyador. Ed Neri. Si Marlene A. ng Santiago City. Si Evelina B. ng Italy. Rolando S. ng Edmonton. Si Dioscora G. ng Virginia. Si Raymond N. ng Dubai. Maria Rosa S. ng Italy. Si Lorna P. ng Iloilo po yata ito. Si Dan D. Edwin Ismilia ng Lucena. Si Claire B. D. Ayan. Initial na lang o. Si Gina O. Delia A. ng Canada. Rolando B. ng Illinois. Si Ate Florentina. At siyempre kay Mang Roger ng New York. Si Samson T. ng Manila. At siyempre si Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo. Ang ating pong programa ina-upload po natin agad sa YouTube. Kaya po nangyari, mag-subscribe na rin po at nakatutulong po sa inyong lingkod ang inyong pong subscription sa youtube.com/Tony Israel. Makikita po ninyo yan as Alien Talk. Kaya pwede rin nyo po ilagay sa inyong search box Alien Talk at makikita nyo po ang ating channel. At paki-like na rin po ang facebook.com/Alien Talk. At sa ganun, sa tuwing tayo ay magpo-programa, ay makaka-receive po kayo ng notification sa inyo pong mga wall, Facebook pages. In the meantime, pati pa kilala ko na po ang ating mga kasama sa gabi ito. Wala ba kundi si Ed Neri. Magandang gabi si Ed. Magandang gabi, Tony. It's nice to see you. Up and about. Up and about. Up and about. And good day to all our listeners at saka yung manonood mamaya pag-upload natin ito sa YouTube. Good day to you. Ano ba sa tingin mo matapos nung nagpunta ko sa aking maestro? Ano ba sa tingin mo ang aking aura? Parang baliktad nga, parang bumata ka instead na hirap, you look younger. Talaga ba? Talaga. Oo. First time ako nagpahilot sa likod eh. Hindi kasi ako mahilig magpahilot eh. Tapos, sabi niya, puro tunog ang imong likod. Tunog, bugbog daw sa lamig. Yan. Puro bugbog sa lamig. Kaya tinanggal niya yon sa likod ko. At hindi siya gumagamit ng langis, yung oil. No, hindi siya gumagamit ng oil at hindi pulbo. Pulbo. Hindi sa sauna ba't yan? Hindi sa sauna ba't? Oil, alcohol. Alcohol or powder? Powder. Kasi kapag gagamit ka raw ng ibang may liquid form, yung pores daw, magbubukas, parang magbubukas. Katapos kang hinilot, magbubukas yung mga pores mo. Kaya papasukan pa rin ng lamig. Whereas kung powder daw, magsasara yun. Temporarily. Maglalak yung skin pores mo, hindi mapapasukan ng lamig. Yun ang sa kanyang dahilan. Yun ang dahilan niya kung bakit hindi siya gumagamit ng ng mga liquid form mo ng oil, no? Yan. Okay, sige. Batiin muna natin ating listeners, early tuners, bilang tradisyon ng programa. Si Sita Jose, good evening. Kay Mark de Lima. Kay Lovelyn Wee. Josie Mugia. Kay Norberto Bustillo. Josel Llamas. April, June, December. Nako, baka naman pabuti ng December ha.
Dapat June ay pinaka-ano. Maiinip si Ed Neri niyan. Magbibilang, alam mo. Si Ilian Lauyasok, kay Jennifer Kadungo. Good evening kay Edison Johnson. Edison, magandang umaga, Sir Tony, at sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Good evening din sa iyo. Good morning. Carl Jason Yaris Abgao, kay Fernandez Quintendelia. Don Ramon, hi! Hello, Don Ramon Santos. Kay Rolando Davis. Kay Sosimugia, Gary Liagas, kay Godoy Raimundo, ang aking kaibigan, napilido pa lang, ay pwede ng isang la. Isang la, Donato Red, Miguel Luberia, Elma Victa Peralta, Nancy Abaygar, kay Renve, Cornida Bom, Rosie Gavanes, Comida Bom, ay tapos na. Kay Dante Ardahucos, good evening Dante, salamat. Teresa Dumanais, Alberto Nilon Llaneta, RGDXG Ibanez, Vicente Jonas Zipeda, RJ, Hilda de la Cruz, Ramel Domins Airig, Juliet Sasa, Marian EM, Aureada Gitauros, Dante Dihucos, tapos na. Maria Rosa Silang, good evening, maraming salamat. Kay Chris Gailonia, Tabeta Dolentino, Kunanan Yat, Aida Berhin, Daniel Estariha, good evening sa iyo Daniel. Raymond Nunatos, good evening Raymond, salamat. Brad Louis Biagtan, Juliet Sasa, Teresa Dumanais, tapos na. Kay iHawks Ronald Iramos, Jean Cruz, Anati Takashima, Marlene Palikte, kay Danilo Garcia Rabara, kay Sister Elvi Shiga, hello, maraming lagayang pagdating. Joel Bayona, kay Mel Mortacud, Eleuterio Plaga, Cheryl Mali, Uvern Rana, Elizalde Akong, kay ito, magandang gabi Maharlikan, sa Japanese na letra, nakalimutan ko na yung pangalan, full name. PM mo nga ako, ha? PM muli ako. Kay Lani Vergara David. Kay, tapos na yata si Melmore. Ay, kay Doktora Maria Teresa Rodrigo. Doktora, hindi na ako nag-iossi habang nagpo-programa. Kasi kahit sa likod, konti-konti na lang. Isa-isa na lang. May tawad. Kay Cynthia Concepcion, kay Vilma Senolim, Tess Giango, hi Tess, kay Lani Vergara David, kay Maria Soledad Espinosa, Linda Lobrido, Nagali Leba, kay Nivram Nugnil, Bet Martinez, Hilda de la Cruz, Boboy Ramos, hi boy! Oo, thank you. Sana. Dominic J. Mateo, kay Ate Delia, magandang gabi. Lani Vergara David, kay Yoko na, gusto ko pa rin. Atom Granada, Willie De Dios, Burns Gonzalez, Adrian Reyes. Adrian, bukas, programa tayo sa NCUP, ha? Tatalino, good evening. Maraming salamat kay Joseph Tasiente, Leonita Resurrection, kay Leia Rita, Evangeline Hindap, Linda Lubrido, kay Adrian Diaz, Sita Jose, kay Cecil Takahashi, hello, kumbawa po sa lahat from Tokyo, salamat. Kay Faye Faldas, good evening Faye, salamat sa saging, na napakatamis, hanggang ngayon hindi ko na natikman uli yung ganong klaseng katamis. Kumbawa po Cecil, sabi ni Adrian. Ayan, kay Mel, hello to all Woten addicts and to all Pekog family. Kay Juvie Shauten Gustaman, tapos na sila. Kay Lovely Cursiga, Caroline Crisaldo, Joel Bayona, Hermie Viterbo, Deno More Rabanos, kay Jong Magsayo, kay Ed. Sino to ang Ed? Ikaw ba to Ed? Hi, good evening, sabi ni Ed. Aurelio Valiente, Ruth de la Cruz Acosta. Ibang Ed to. Ara Oredina, kay Vidalin Aquino, Chris Busa, Alden Kiruben, Vanji Paraguas. Nawala ba ako? Ed? Hindi naman.
naman. Buti naman. Vidalin Aquino, Ireneo Magbanwa, Eka Jerep, Leo Raza, Etna Odilon, Rosalina Salayo. Ayan. Okay, so far we have 119 viewers, 134 comments, at 97 reaction. Okay, Ed. Kaya kita Ed, na dahil ako madalas tayo dalawa ang nagkakaroon ng pagpalitan ng mga misteryosong nangyayari sa ating buhay, di ba? Pagmula nung tayo nagkakilala pa, since 2010 yata yan. Kailan ba tayo nagkakilala? 2009? 2011. Kapag ikaw ay nananaginip, nire-relate mo sa akin, kumbaga para may for the record, di ba? For the record. I-email mo pa nga sa akin yung mga karanasan mo at ako ganun din. So, nung ako'y nagkasakit talaga, maraming nag-flash sa isipan ko. What happened? Isa sa mga paniniwala ko, yung spiritual attack. Bukod siyempre dun sa medical aspect, sa physical aspect, meron pang spiritual aspect na mas matindi. At nung ako'y nagkasakit, siyempre nilapatan ako ng lunas, and nung na-regain ko ng strength kong konti, nakita ko yung 4 na sumusundo sa akin. Talagang mamatay ako na eh. Kasi minsan yung thoughts ko na parang, lalo na kapag nati-disappoint ka, di ba? Siyempre dito sa Wealth of the Nation, pinag-uusapan natin, akala natin, bukas lalabas na, akala natin, next week lalabas na. Dumating yung next week, wala pa rin. Rin ako, napufrustrate ako. Kaya ako, relax na lang ako dyan. Hindi lang yung, parang nagpo-programa lang tayo, parang for purposes of sharing information, for purposes of entertaining, hindi. Nadala na ako sa Agos. Parang nadala na ako sa Agos. At parang kinarga ko na yung burden na kailangan magkaroon ng resulta itong ginagawa natin. So, minsan kapag napufrustrate ako, sabi ko, parang gusto ko kapag ako'y namatay, tutulog na lang ako, ay wag niya akong pahirapan. So, dumating sa puntong gano'n na siguro yung gabi na yon, kung itinulog ko lang yon, baka hindi na magigising kinabukasan. So, nung hindi ko matiis, yung aking, sabi, pumunta ka na, tumakbo ka na sa ospital. So, tumakbo na ako doon sa ospital. Tang malapatan ako ng lunas at nakaregain ako ng strength. Sabi ko doon sa 4, sumusundo sa akin, malis na kayo. Balikan nyo na lang ako after so and so many years. At kasi kasalanan mo nang ganun, sinabi mo Kaya Nandiyan sila agad. Nandiyan agad sila. Be careful of what you wish for. Magbe-birthday pa naman yung nanay ko. Nako, baka ako ang birthday gift para sa nanay ko. So, pagaling na. Nakakita ko ng matanda shaman. At sabi niya, hindi pwedeng mamatay itong taong ito, kaya uutang ako ng hininga sa ibang tao, ibigay sa kanya. Nanawagan siya. Yung iba nagpautang ng hininga. Yung iba hindi nagpautang, pinagdamot yung hininga. At the same time, just the same, yung mga hindi nagpautang, yun ang nabuwal. Nakitilang buhay. Nung habang nasa ospital ako, binalita nga namatay daw si Chocolate. Yung symptoms ng pagkamatay ni Chocolate, pareho kami ng symptoms niyan. Ibang hinahapo. So, parang lumilitaw ngayon na mukhang totoo yata yung nagpa-flash sa aking Kasi lucid yung mga yung sixth sense ko, Ed. Yung kaibigan kong Aljon pumasyal sa akin, si Aljon pumasyal sa akin sa ospital. At sabi niya, nababasa ko raw yung iniisip niya. Yung moment na yon, nababasa ko yung iniisip niya. Nababasa ko yung sinusulat niya. Tinetext niya, nababasa ko. So, parang So, yun ang nakita ko matanda. Nung nakauwi na ako rito, ganun din. Binayaran niya yung mga nagpahiram ng hininga at yung mga hindi, nabuwal. So, nakarating sa akin na sa isa sa mga kamag-anak ko dahil sa posting mo, na sa hospital ako, tinulungan niya ako
at kinontak niya yung isang manggagamot. Itong manggagamot na to actually ay taga Mindanao. Taga Mindanao. At nataon na napunta sa Bohol at tinulungan ako. So yun ang naging namagitan doon sa aming dalawa at doon kung sino man yung shaman na matanda na nakita ko sa aking vision. So, nung nasabi sa akin ng pinsan ko na nandoon sa Bohol yung maestro, sabi ko, tingin ko kailangan kong pumunta para magpasalamat. Yun. So, binigyan niya ako ng gamit, meaning binigyan niya ako ng additional na protection, nandito, at mga konting tips. At yun, hinilot nga niya ako para mawala na siguro. Napansin mo nga na medyo nga parang revitalize ako. Ako nga rin napansin ko. Now, hindi ko akalain na malalim pala yung nalalaman niya tungkol dito sa hidden wealth, dito sa divine wealth. Taga Mindanao siya, yung madalas siya mamundok, tumira siya sa bundok, isa siyang commander dati. At alam niya, marami siyang nalalaman tungkol sa relationship ni Jose Rizal, ni Marcos, at ng isa pang prominenteng, masasabi nating hindi ordinaryong tao na nasa Mindanao. Ang pangalan niya ay si Tatay Tagliong. Kayong mga spiritual na taga-subaybay ng programang ito, siguro matutuwa kayo sa aking ibabahaging kwento. At yung mga CIA, mga CIA. Mga CIA. Magkinig kayo. Alam kong itong inaantay ninyo. Alam ko kahit kuno-kuno, hindi kayo naniniwala, pero alam nyo ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang hindi paniniwalaan. At alam kong hinahabol ninyo to. So, Ed, taga Mindanao siya. So, alam niya nga yung mga terrain at alam niya yung terrain dyan sa Mindanao at alam niya yung mga elders at alam din niya kung nasan yung mga bunkers. Pero sabi niya, hindi pa nga panahon dahil tinatrabaho. Ayun, nawala si Ed. No? Hindi pa nga napapanahon dahil tinatrabaho pa ito sa ngayon noong incarnate ni Jose Rizal, incarnate ni Tatay Tagliong at ni President Marcos. Si President Marcos ay nandoon sa Davao. At nag-aantay sila kung kailan ito mabubuksan. Ang balita, ang mga matatanda, kaya sinasabi, mga old man o sino mga old men, ay nasa UK sa kasalukuyang panahon. Inaayos yung mga documentation, inaayos yung mga dapat ayusin at nang sa ganon ay mabuksan na nga itong mga accounts. Parang, kumbaga, yung mga nasa spiritual nating mga kapatid, naniniwala sila. Sa kabila ng may mga nagsasabi na sila ang sole signatory, nadagdagan na nga eh. Yung sole signatory ngayon, meron na sa 2 na o 3 na sa Luzon. Meron pa isa sa Visayas. At yun ngayon ang nadagdagan. At sinasabi nga, hindi sila naniniwala na kahit sa documentation, kahit sa apparently, nandyan na, malinaw na, maaari daw itong magbago kapag hindi ipinagkaloob ng mga matatanda. Ang mga matatanda referring to Jose Rizal, referring to Marcos, referring to Tatay Tagliong, and referring to Cleo. Yan ang ganyan ng istorya. Now, dito sa mga tagong yaman na ito, ibinigay sa akin, ibinahagi ko na impormasyon, ay ito ay since the turn of the second millennia. Kumbaga, year 1000 plus pa lang, yung mga players, sila nang sila ang mga gumaganap. Ang mga kayamanan ay hinakot ng mga magigiting nating ninuno, ng mga engkantos, ng mga supernatural beings from different parts of the world. Noon pa man,
Kaya may mga nakakarating ho ditong mga pieces o mga artifacts, no? Na hindi mo ma-imagine na gawa ito ng contemporary times. Itong mga artifacts na to, may mga picture ako, kaya lang wala akong pahintulot na ipakita sa inyo. Ito pa pala, ito isang herb na wala lang ho akong pahintulot na ipakita sa inyo. Pero masasabi natin ito yung mga antigo, no? Na kumbaga siguro mga 14th century. Sino magdadala nito kung 14th century pa? Wala pa naman si Jose Rizal na kinilala natin. Wala pa naman si Marcos na kinilala natin. O kung sino man yung iba pang mga personality. So, ikunento sa akin ng aking maestro na itong mga pangyayaring ito ay since the time of Ferdinand Magellan ay Lapu-Lapu. Maniniwala mo ba kayo? Na si Lapu-Lapu, siya si Tatay Tagliong, at si Ferdinand Marcos, siya si Ferdinand Magellan. At ang papel ni Ferdinand Magellan ay hakutin yung kayamanan sa Europa at dalhin dito sa Pilipinas. Yun daw po ang dahilan kung bakit si Ferdinand Magellan ay nagpunta rito sa Pilipinas. At ngunit, o kung sino yung iba pang mga personality. So, ikinento sa akin nung Ed, naka-open yung monitor mo, Ed. Ed? Yep. Okay. So, nawala ka kasi kanina. So, nandun ako sa kwento ni Maestro na itong pagyayaring ito pala, Ed, since the turn of the second millennia, yung mga players na recent history na lang natin nalaman tungkol kay Magellan, yung Lapu-Lapu. Ang role pala ni Magellan noon ay magdala ng mga artifacts, ng mga kayamanan, hakutin papunta rito sa Pilipinas. Pero itinakda na itong si Lapu-Lapu ay patayin si Magellan. Pero the same essence exists na walang nakakakita, na walang nakakaalam kung saan nilibing si Magellan. Kung yung kanyang katawan ba, ibinalik sa Spain. Kung hindi nga, alam natin, hindi na nakabalik. Pero karga-karga daw ni Magellan, yung mga kayamanan, ibinalik dito sa Pilipinas. So, yun ang nagiging tema ng usapang ibinahagi sa akin na si Ferdinand Magellan ay ang incarnate ni Ferdinand Magellan sa contemporary times ay si Ferdinand Marcos. At si Lapu-Lapu ito nga si Tatay Tagliong na magkapatid sila. Okay? And yung elder nila ay yung incarnate naman yung tatay nila yung incarnate ni Jose Rizal. Now, nakarating nga sa akin ng pagkakaalam na itong si Tatay Tagliong ay hinahanap ng mga CIA kung nasaan ngayon dahil taglay ni Tatay Tagliong yung pangangalaga sa mga bunker sa buong Kamindanawan. Now, isa pa rin. Kasi nabanggit ko nga pala kanina, may mga nagpapadala sa akin ng mga pictures ng mga antiques. Makita, meron na nagpadala Golden Palace. Isang set na parang Lego, kumbaga kung sa Lego sa plastic, Golden Palace. Pero yung talaga gawa sa gold. And may mga adorno na precious stones, may gems sa paligid. Hindi mo ma-imagine na meron palang ganon. So saan nakukuha yon? Tapos meron ding mga palladium. Saan nakukuha yon? Bakit may ganon? Ba't may mga ganon kayamanan? So, ang sabi sa akin is, ito ay matagal na. In fact, si Limahong Chowa daw pala yan. Ganun din. From China, dinala dito yung mga kayamanan. So, nung papunta dito bakit? Bakit ang Pilipinas? Bakit ang Pilipinas? Ay, yan na yung related na yun sa prophecy. Related na yan sa time ni Solomon. Na si Solomon ay nandito daw sa Pilipinas. Si Solomon, si Sulaiman ay iisa. At may ano na rin yan na ang Pilipinas ay land of Popper at dito rin yung tinatawag na Garden of Eden. Kataka-taka, itong aking maestro hindi nag-i-internet pero yun ang kanyang ibinahagi sa akin. Sa atin, para sa ating kaalaman. So maging si Limahong, nagdala rin ng mga kayamanan galing sa China. O kung saan tinago yan, siyempre, nasa pangangalaga ng mga espiritu, sa pangangalaga ng mga kinikilalang elders. Yung mga old man. No, kaya pala noon, sabi ni Supremo kung magpapakita si old man.
Kung yan nga, si Tatay Taglio, yan yung sinasabi nilang isa sa mga makapangyarihan na may capability siyang mawala. Yan yung tinatawag na Tatay Tagulilong. Alam mo yun, di ba? Sa Bisaya. Tagulilong. Oh. Yun. Siya yun. Ayan, oo. At sa Tagalog naman, yung tinatawag Samuel Bilibit. Yung mga kwentong magic, nadudum na ikikwento niya. Kung kailangan payukuin yung coconut tree, napapayuko nila. Kung kailangan nilang palabasin yung sundalo na 15 feet ang taas, nagagawa nila laban doon sa mga nagtatangkang buksan yan. So, ang latest is this, hindi siya naniniwalang mabubuksan ito ng ganun-ganun kadali. Anytime, para tayong nasa loob ng bola, iniisip ko, sa Matrix ba tayo? Kumbaga, bukas, sigurado na ako, pipirmahan ko na yan. Bukas, may palalabas ko na yung account. Pero all of a sudden, hindi pa rin mabubuksan dahil hindi daw ipinahihintulot. Ang sabi, paano ka magiging sole signatory kung hindi naman sa iyo yung kayamanan? Hindi ikaw ang rightful heir. Yun naman ang sabi ng aking maestro. So, yun ang isa sa mga nag-gather ko ngayon na I think na nagko-conform dun sa mga groups na naniniwalang hindi mabubuksan ito unless na mariritualan. Merong nagsabi, kailangan namin two pieces of gold o bar para masimula na ang pagriritual at nang sa ganon, mabuksan na rin yung mga account at mabuksan na rin yung mga kayamanan. Dahil itong mga kayamanan pala, Brother Ed, kahit nakita mong ginto, kapag meron dun sa mga kasama mo, nagmura, o bien meron daw isa sa mga kasama mo, mabibili ko na yung malaking bahay. Iba lang iniisip. Iba na iniisip, yung ginto na yun magiging uling. Totoo yun. Meron nagsabi nga sa akin may nagre-report, Brother Anton, pakitanong nga, anong gagawin namin dito? Nakahukay kami ng 3 bariles, barrels na assorted gems, kaya na pagbukas namin naging uling. Sabi ni Maestro, itago nyo lang yan, kahit uling yan, dahil baka malay mo, maging ginto rin kapag naawa sa inyo. Kaya sa Bisaya pa yan, mga muyo kamo. Mga muyo kamo. Mga muyo kayo. So, itong binabalangkas natin, Ed, ikaw, alam ko, isa ka sa mga naiinip. Ikaw yung nagbibilang. Bilang. Oo. Kaya nadi-discourage yung iba. Ano naman si Kuya Ed? Nagbibilang naman. Ayan, from the suggestion of a wise man, ayun, tinawag ko na siyang maestro. Sabi, hindi niya mabubuksan yun hanggat hindi pinahihintulot. Of course, parang napapalik na naman tayo sa Diyos. In other words, hindi naman yung Diyos kung hindi isang espiritu yan. Isang nilalang ng ibang dimension. And they are the ones na who has the power over these things. Di ba ikaw nga may nakwento ka nga sa akin, Ed, na may kilala kang treasure hunter. Alam niya na naginto. Personal na lang, kilala ko yun. Diniposito na sa bangko. Pagbalik, ginamit lang. Talaga, Buddha yun. Ang talaga sa akin, Buddha yun. Buddha talaga. Buddha? Pag-deposit nila, talagang golden Buddha. Pagbalik na umaga, wala na, hindi na golden Buddha. Buddha pa rin, pero ceramic. Totoo yan. Totoo yan. So, ang tingin ko rito, Ed, yung mga superior beings na yan, nandiyan lang yan . Kasi may siya pa nga nagsabi na the single largest purchase ng bulldozer is a Caterpillar, recorded doon sa sales ng Caterpillar, diniliver daw sa Pilipinas. At saan daw pumasok? Doon sa ilalim sa Bohol, doon sa Chocolate Hills, doon sa Bohol. At yun daw nag-cause ng large earthquake.
may dinidevelop din sa ilalim. Yung mga ganong istorya. Baka kwan yun, mga deep underground military bases yun. Posible. O baka mga aliens o mga Nephilims o Anunnaki. Kasi kung Remember, alam mo, Tony, yung Bohol is limestone area yan. Ang geology ng Bohol is more limestone than any other material. Mhm. In fact, yung tinatrabahuan ko noon, doon kami kumukuha sa Gracia Hernandez ng limestone. Siniship namin over to Misamis Oriental. Ginagamit sa processing ng iron ore. Yun. So, and the nature ng limestone, maraming butas yan eh. Pwede kang may mga kuweba dyan, mga tunnel. That has been formed thousands of years before. Kung hindi man-made yun, natural made. Kaya nga tinawag daw na buhol yan dahil sa buho. Buho? Meaning butas. Buho. Yan ang ano niyan. Oo, kasi marami nga raw butas dyan sa buhol. So, meron din ang kwento sa maestro na connectivity din sa ilalim ng dagat. Pagdating ilalim ka na raw ng lupa, yung dagat mo nasa ibabaw na. From Mindanao, makakatraverse ka dyan sa Bohol and then papunta sa Luzon. At yan kanya nang nilakbay. Ang pagkakaalam niya is 12 days niyang nilakbay yun. Magmula sa Mindanao, nakarating siya sa Luzon. Pero nung isang iglap ng mata, nandoon na, bumalik na rin uli siya din sa bahay nila. Akala naman ng nanay niya, tanghali lang, na isang umaga lang siya nawala. Pero nakabalik agad. Dito ngayon balikan natin itong pinoproblema, yung dilema ngayon, Ed. Kasi talaga affected ako nito. Siguro yung course ng ginto, napunta rin sa akin, kaya ako nagkasakit. So, kung hindi pa rin mabuksan-buksan, halimbawa, ikaw, naniniwala kang ikaw ng show signatory dahil nakatanggap ka na ng communication galing sa World Bank, galing sa kung ano itong mga agency, sasabihin sa'yo, pipirmahan mo na lang bukas. And then, kinabukasan, nagbago ihip ng hangin, hindi ka nakilala ng World Bank. Tapos kita mo, di ba, yung mga binabantayan natin sa internet, mga global currency reset, nagbibigay ng petsa, walang nangyayari. Ano ba to? Nasa loob ba tayo ng parang magical mystery tour? Nasa loob ba tayo ng matrix? Nasa loob ba tayo ng isang computer program? At kapag sinabi ng programmer, hindi hindi mangyayari? Yan ang problema. The general direction is there, but when it will occur, yun ang problema. Hindi nalalaman. Pareho yung mga Gisara, yung sinasabing Gisara, baka ginigisa na tayo dyan. Gisara. Hindi ko pa nakikita. Hinahanap ko nga ewan ko kung baka may kasamahan tayo dyan na pwedeng ipasa sa akin yung original document. Meron daw parang bill na inaprubahan yung Amerika, pinirmahan noon, pero ginawang secret file. Ewan ko kung nakalabas na ba yun? Bakit alam ng ibang tao yan na nandyan yan? Pero wala naman ako nabasa pa yan. Baka there is a good soul dyan sa internet ngayon na pwede padalhan tayo ng kopya ng Nisara na yan na bill or yung Gisara. Bill, ano? Yun. Kasama yung Gisara, no? Global Economic something. Economic sustainability yata yan. Parang Global Economic Security. And, something like that. Pero the point is, nandyan yung direction, everybody seems to understand na ganun ang mangyayari, but no one is saying, no one really knows when. No one really knows when. No one really can anticipate it. Yung kamihan na nagsasabi, puro mali naman. Mali naman. Kaya nga yun, sinabi ko,
binibila. Noon sabi, Pebrero. Tapos Marso. Sabi ko, ay, tapos na Marso. Abril na naman. Yung pag-clean ng papers, Ed, no? Alam ba, si granting, nasa akin nga yung authentic na papers, lahat na authentic. Parang in the same way, in the same sense na kaharap ko na yung ginto. Nabuksan ko na yung pagtungkab ko ng ganun. Wow, ang daming ginto. But all of a sudden, kapag pumasok, nag-penetrate yung ill intentions, kasi hindi naman mawawala na meron kang konting, kumbaga may pagnanasa ka. No? Mabibili ko na yung barko, yung yate na gusto ko. And then, at all of a sudden, biglang naging charcoal. Bato na, pero ginto na, naging bato pa. Ganun din siguro sa papel. Na ikaw nga yung holder, totoo yung ano mo, pero pag binisinta mo, nakitaan ka ng hindi maganda, mapapaso. Ang problema nga dyan, noon yung sinabi ko, na i-categorize natin itong yaman ng bayan. Ang isa niyan is yung binigay na mga notes at saka bonds. Yung bonds notes na nandito sa Pilipinas o hinawakan ng mga individual. Pwede rin yun na yung mga tao na nangoleksyon ng pera na mayroong mga dinar dyan, mayroong mga Zimbabwe dollars or whatever na they are keeping, or yung dong galing sa Vietnam, in a hope that it will be revalued at a higher rate. No? Now, so that's the first part, yung redemption ng mga federal notes at saka yung mga treasury bonds, ganon. Ang isa sa mga problema dyan, kahit na sabihin natin bearer bonds yun, kasi yung bearer, whoever is the holder, pwede niya i-redeem yun. That's where the word redemption comes from. Ang problema dyan is the values written in these documents are so big, at saka the documents are full of misspellings saka errors, na yung current administration ng mga bangko finds it very difficult to accept that ban. Meron akong kilalang executive sa isang Malaysian bank na may nagpunta nga, gusto maghiram ng pera sa bangko on the basis na ginagamit ang collateral yung bonds at saka yung mga federal notes na yun. But the bank said, while we understand, sabi nila, naintindihan nila na may authenticity yung bonds na yun, but the value involved is so big na baka kung i-withdraw lahat yun, kasi sirado yung branch nila dito. Ganun kasi, ganun kalaki. So, they have never really acted on any of these bonds to be redeemed. Sabi nga diyan, meron ng mga inassign dito to redeem these bonds. Even that, marami na tayong namimit, ako ang redeemer. Ilang tao na yan na nagsasabi sa atin, redeemer sila. Wala namang pera mapakita to redeem the federal notes and the bonds. Ano? That's only one part. The other part is yung ninakaw ng mga yaman. So yung galing sa Chinese War, yung Japanese-Chinese War, yung sa Manchuria, yung gira ng Japanese dito sa Southeast Asia, na dito na-imbak sa Pilipinas. Pati yung kay Genghis Khan. Sabi nila ngayon, kaya yung ibang mga claims niya, sabi nila, mayroong time limit ang pag-reclaim ng mga hidden treasures na yan. Tinatawag natin na hidden treasures. Pero nakaw ni yaman yan. Galing sa ibang bansa. Ang Hapon ang nagnakaw or ang Hapon ang nagkuha. Na dito nilagay, binaon dito sa lupa ng Pilipinas. Now, there is a time limit to redeem those treasures. Pag hindi mo redeem ng mga country, kasi in the first place, hindi nila alam ano yung nanakaw nila, ano yung napunta. Wala silang record doon eh. Ang Hapon na mayroon. Yung Hapon, hindi naman natin pinapakita yon. Kung may pinapakita man, somebody is holding it as a secret document. So,
nagre-expire na yung redemption period for these stolen or hidden treasures, hindi na sino ngayon mag-redeem? So sinasabi nila ngayon, the owner of the land is the owner of the treasure. Mm. Ang problema, hindi na lang ngayon saan nila pinibaon ito. Yes. Kung meron mga hukay, out of 175, ang naririnig ko, 150, 175 bunkers na tinago nila, mga 5 lang ang nabuksan. So that means nga kung 5 lang, 170 or 145 are still hidden somewhere. Hindi pa natin alam. So who knows where they are? Oo, kung saan yan. And No, accurate nga yung sinasabi na ito, mga bunkers daw na to, ay talagang malalaki dahil 1 kilometro ang layo. Marami. Isipin mo yan. For 4 years. For 4 years, ninakaw nila yung mga kayamanan ng ibang bansa. Dinala dito. Pero yan, no. But the point is, and what I'm pointing out is, one, we have to differentiate all of this yaman ng bayan. So the first is the federal notes and bonds. The second one is the stolen treasures. The third one, yung talaga nila, ancient treasures. Yan. Yun, kay Solomon, kay David, kay Delilah, kay Shiva, sino pang iba-iba dyan, kay Limahong, kay Lapu-Lapu, dala ni Ferdinand, Magellan. So, saan ito ngayon? Where are these? So, nakatago na naman yan, nakabaon. Now, since matagal na yan dyan sa ilalim ng lupa, iba na ang nang mamahalan ngayon dyan. These are the ancient treasures. Yeah. As differentiated against the stolen and hidden treasures. As differentiated against the different federal notes and reserve. Pero pa pang-apat yan. Nakikita ko. And this is the divine wealth talaga. Ito yung tinatawag na divine wealth. Na lalabas lang, yun ang lalabas lang kung talagang para sa iyo. Yan. Yan, oh. Magandang analysis yan. Magandang analysis yan. So sinulat ko na yan dyan sa WOTN that we should look at this. We have to be very specific when we are discussing ano yung yaman ng bayan. There are 4 categories na nakita ko dyan. Paki-re-emphasize mo yan ulit. Divine wealth, yung ancient treasures. Kailalim dyan yung divine wealth, yung ancient treasures, yung nakaw na treasure, hidden treasures, saka yung federal notes and reserves. Yung federal notes and reserves, yun ang sinasabi na yung mga inheritance noon ng mga sultanates, mga raja, that was used to collateralize yung IMF at saka World Bank. So medyo nasa higher level yan. This might be old gold also. Yung mga reserve dyan are hidden in the different banks. UBS, Union Bank of Switzerland, yung Deutsche Bank, yung Fort Knox, whatever is left there, yung sa central banks, yung mga bangko sa Europe. So, these are the gold that were distributed around to be used as collateral. And ang bayad and to record the utang nito, yung pag-utang nito ng mga ibang bansa, binigyan tayo ng federal notes, treasury bonds, mga reserve. IOU, mga IOU yan. Interest. Okay. Yun ang supposed to be i-redeem at this point in time. Kasi nag-expire na yun, 1975 o 2005? 2005 na yun, sabi nila. Hindi ko alam, pero that's supposed to have expired already for redemption na. Oh. Well, yan ang ano ha. Yan, ha? That's just the first level, Tony. Wala pa yung nakaw na treasure. Wala pa yung ancient treasures. Wala pa yung divine. Well, tungkol dun sa mga, ang term na ginamit, siyempre, yan ang term na, at saka pala, naalala ko, meron nga palang may bagong programa sa History Channel, yung In Search of Gold, parang ganon.
Dito sa Pilipinas yan kinukunan ng documentary. Bagong episode, bagong series yan sa History Channel. Oo. 2 weeks ago lang lumabas, nag-premiere. Parehong-pareho halos ng pinag-uusapan natin dito sa WOTN. Now, nabanggit mo nga kasi siyempre pagkakakilala, halimbawa, nakaw na yaman kasi dinala nga ni Yamashita, ni Lut, kinuha sa iba-ibang mga bansa. Pero on the other hand, may mga naririnig tayong storya na si Yamashita, yung mga players ng World War II, anak din daw ni Jose Rizal, di ba? Now, kung imaginein mo, yung edad ni Jose Rizal, ilang taon ba siya nung namatay siya? He was born in 1861 and died in 1896. 18 pa rin. 1896, I think. Oh. So, mga 35 or 33 years old, 35 years old siya, namatay. Pero, sa dinami ng mga bansang pinuntahan niya, posible kaya yun, nang ganun lang, kaiksi ng kanyang lifespan. Napuntahan niya, wala pa namang aeroplano. Nagpunta ng Japan, nagpunta ng Europe, nagpunta ng Germany, Spain. So, diyan pumapasok ngayon yung theory na may ka-double din siya. Posible na may ka-double din siya. It's possible kasi yung life story niya, pwede mo naman matrace In the same theory din na si Marcos natin ngayon na meron ding mga ka-double. Nakita naman dito na may mga ka-double siya. Ganun yata ang characteristics ng mga supernatural beings na ito. Na they're capable of producing a double, kahit dalawang double pa, na maaaring mag-perform ng different tasks in different scenarios or situations in different the same time. Na-met ko nga Tony in 1974 ba yun o 1975? Na-met ko yung isa sa mga double ni Marcos. Ganon? Oo, sa Baguio. Yeah. Kamukha talaga. pati yung pagkuklay ng buhok, pareho. So, kung may double si Jose Rizal, sabi nga, yung mga players ng World War II, talaga daw ginawa yan para makuha yung mga kayamanan at mai-imbak dito sa Pilipinas. Kaya naniniwala yung mga Hapon na yung mga kayamanang nandito sa Pilipinas ay partly sa kanila at binigyan yata sila ng window time para hakutin yun, di ba? O hanapin yun. So, noong panahon pala ni Marcos, nakipagsundo yung mga Hapon sa kanya. At gusto yata mangyari, 60% sa Hapon, 40% na sa Pilipinas. So, meron silang arrangement na gano'n na ibalik sa Japan. Out of diplomacy, napagbigyan niya yata ng isang shipment. No? Pero dun sa second shipment, sabi ni Marcos, loko-loko talaga itong mga Hapon na to, hindi na nila dapat ito makuha. Gano'n. Definitely, kasi yun, stolen treasure. Tapos, hindi na na over a period of time. Sabihin na natin after 50 years. Pero yun ang ang idea syempre ng mga Hapon in the international community, looted treasures yun from different countries. Kung inkantado nga ito si Marcos, ang concept niya, perspective niya, atin yun. Kasi part na ng history si Yamashita, si Hitler, at yung iba pang mga players ng World War II para nga makolekt itong mga kayamanan nito at maimbak dito sa Pilipinas. Parang, so, hindi pa. The reality, Tony, is that itong mga nakaw na yaman galing sa ibang bansa, tanggalin mo lang yung mga engkanto spiritual niyan and look at it from the viewpoint of yung mga batas na sinusunod natin sa mundo. May period yan for claiming. Hindi ko lang alam kung anong time frame, but from 1945, 45, 55, 65, 75, in 50 years after the Second World War, they lost their claim because they could not. Yun nga, mahirapan sila first, hindi nila alam saan nabaon. Pangalawa, hindi nila alam kung ano yung ninakaw, ano yung sa kanila. Yes.
pa dyan probably tinunaw na, naging gold bars na. So how can you differentiate yung golden Buddha to a mixed gold bullion? Di ba yung bar? Di ba maghalo ka? Meron kang estatwa galing sa Thailand, may estatwa ka galing sa Burma, may estatwa ka galing sa Vietnam. Ihalo mo yan, tunawin mo yung tatlo na yan. Paglabas yan, pag-iba na, hindi na ma-identify kung which is which. Which is which. So, yun, kaya yung sinasabi ko kanina, marami sa mga claimants, palagi nilang ginagawang mantra nila, what is in the land, who owns the land, owns the gold. They're talking about these hidden and stolen treasures. Now, nabanggit natin kanina, balikan natin yung stolen treasures na yan, no? So, pinipilit ng Hapon nga na i-locate, no? May window time pa sila to do that. So, nung hindi na pumayag si Marcos na manghakot pa itong mga Hapon, yun na yung panahon pala na tinayo niya yung mga komunista, tinayo niya yung mga NPA, yung mga rebelde sa bundok, para yung mga rebelde sa bundok, yun ang magbantay ng mga bunkers na yan, wherever that is. No? So, I think, I will not agree with that na concept na it was Marcos. I think it's more of sila Normie Suarez, si Juma Sison, yes. At saka si Ninoy Aquino. Yung tatlo na yan, yun ang nag-form. It's more political rather than yung na yan. Okay. But I have a suspicion during the time of Marcos, kasi marami kong nakilala rin sa military, may mga special forces na na-perform all over the Philippines. Isa dyan sa Surigao del Sur. Sa Surigao del Sur has one of the many most number of lost command. And they are spread out yung sinasabi hanggang Bukidnon. Ito yung mga tinatawag na CAPGO, Special CAPGO, at saka yung mga battalions na parang terminate na yung nila yung organization, patuloy pa rin. Okay. So I don't think it is but anyway, that is one viewpoint. Yan, one viewpoint yun. Na siya ang nagpaano na magkaroon ng mga insurgents at nang siya ganun mabantayan daw yung mga bunker until na nagkaroon siya ng rason para mag-declare ng martial law. So, hindi na nakaporma yung mga Hapon. Hindi na nila nakuha. Another perspective yan. But I will tell you with ito, factual ito, sige, that all treasure hunting in the Philippines during the time of Marcos has to go through the PSG. Before you can get a permit to operate, to go into treasure hunting, kailangan dadaan ka muna sa Presidential Security Group under sa office ni yun naman, at yun din ang mga instances na nabalahura. Maraming nagkandawala siguro, gikalingawan, unti-unti huli. Problema kasi pag nakita mo na yung gold, you don't want to, ayaw mo nang ayaw mo nang pag nakita mo yung gold, you are hit with the gold fever. Ayaw mo nang, ang tawag nito, ayaw mo nang tuparin yung kasunduan. Yun. Oo, nagkakatsapangan na. Oo, swapangan na yan. Pag nangyari yan, yun. But this is, ito yung mga hidden treasures na nakaw noon. Yan tama, yung timing yung sabi mong mga lost. Yung, ano yun, Tony? Ano yung sabi mo? Tinatama yung sinasabi mo yung mga lost command. Doon nagsimula sa Mindanao. Pinag-train sa abroad. Pinag-train daw sila sa abroad para enhance yung skills nila. Sinuplayan sila ng hardware galing sa
kung anong source. Basta binigyan sila ng armas, binigyan sila ng pagkain, binigyan ng pera. Ito kwento lang to. Kwento to. Yung mga Luskuman na yan, actually were being prepared to infiltrate Sabah. Yan pa rin, isa pa rin yan. So may mga agenda na hindi hayag, no? So, hindi. Mga secret yan, programs na haka-haka lang yung sa atin. Puro haka-haka. Haka-haka. So yan, dyan nagsimula daw ang mga usaping ganyan at kung bakit hindi mabuksan-buksan at hindi malocate, pero may mga nakakaalam. Siguro yung mga nasa command, yung mga nasa command at may Indano, yung mga Indano, ha? Kaya sige. Alam mo, isa sa mga hinakit ko sa ito yung, ayaw ko, correct ba yung term na hinakit? Hinakit. Ito, ancient treasure, yung third category. Many of the ancient treasures. Ang humahawak ngayon yung mga oligarchs natin. You cannot find it in the National Museum. You find it in the Ayala Museum. That's right. Yung mga gold, mga ancient gold. Yung mga gold din sa lakot na yon, yung mga yung band na gold, yung sinturon. Yung sinturon. Yung mga accidental discoveries yun. Or it's possible na alam nila nandun, doon nila hinukay. Mga ito, mga konyo, mga Espanyol. Alam mo Ed, sabi ng maestro ko dito raw sa Iloilo, in the guise of JICA projects, marami na rin ding nahukay. Pero dinala sa Japan. Pero ako, doon sa Mindanao, there was one crossing na mayroong cross, may malaking cross na mayroong parang may base siya na semento, talagang semento. Nagtaka sila bakit yung group of Japanese tourists, mga lalaki, walang babae, doon sila nagdasal. Tapos, the whole day. Pagkatapos, the next day, ang rason nila bakit nandito sila kumukuha ng mga kumukuha ng buto ng kanilang mga sundalo. Nagtaka sila bakit doon sa cross ng Church Catholic ang dasal nila. The next day, yung nawala na sila, in-inspection ngayon yung grupo ng associated sa kilala ko. Butas na yung likod. Meron palang hidden compartment doon sa ilalim ng base ng cross na yun. Marker pala yung cross na yan, ha? Doon nakatago. Ayaw ko, hindi na, baka gold yun. Anyway, the point is, yan ang kailangan malaman natin, kailangan maintindihan ng ating mga kasamahan. Now, when we talk about the yaman ng bayan, iba-ibang kategorya yan, ibang klase, iba-ibang level yan. The divine wealth, which is actually where the Encantos and the Spiritus dwell and manage. Iba na naman kategorya yan. Okay. Ano mo yan, paki-re-emphasize yan. Pagka sa ano natin. Basahin natin mga comments. Time for comment. Mukhang isang oras na tayo, ganun-ganun lang, ano? Isang oras na ba? Kaya nga pala, no? So sabi Jul Marie, meron ng gumagalaw, have faith and rejoice that Filipinos will benefit before anyone, but never count the chicks before it's hatched. Why would you count it? It's not even yours. Tama naman. Totoo bang may magaganap ngayong buwan ng Abril? Yung mga ganun nga, na maraming... Sir Anton, baka oligarchs or kabal ang nagmamaniobra para hindi ma-release kasi disadvantage yun sa kanila. Pagkaalam ko, ang mga chismis ay nabalahura na rin ng Central Bank. Marami nagtatangkad, marami mga gustong maglabas. Na nababalahura na. Yung mga ginto, nananakaw na. O paano, sino bang, wala nang accountability yan. It's no longer a question yung accountability kasi wala tayong paraan
para sino ano na accountable. Pero yun, nagkakandamata, nagkakasakit-sakit. Kasama rin yata sa Christian Ed, ha? Okay, ang totoong dahilan ng Last Testament ni Marcos at kung sino yung may hawak ng original 01032 Paris ay siya ang pwede makakuha ng Mother Accounts Global. Ayun na nga ang problema nito, Alden. Kahit ba sabihin natin na siya may karapatan, siya ang dapat may hawak na ganito bla bla bla, etc. etc. Kapag hindi pinagkaloob, bakit? Hindi natin maintindihan, hindi mangyayari at hindi mapangyayari. Ayun. Wala pa kasi, kulang pa ang lahat. Kaya after election, na yung grasya. Paurong tayo ng paurong. Sabi ni Alas, good evening everyone, Sir Anton, Ma'am Princess, God bless and take care. There are lots of ceramic plates full of different gems designed, mixed with fine ruby, amethyst, fine diamonds, jade, and many have been found in caves and bunkers here in the Philippines, of which you can see that these precious gem plates came from European royal family originated that brought here in our country. Yan ang upgrade. Ba't kita ba nila yan? Isipin, paano napunta rin sa Pilipinas? Pero yan, paano ba nalaman ni Alan yan? Nakita ba niya yon personally? Hindi, baka may idea siyang ganun. Okay, akala ko nakita niya personally yan. Okay. 1980, nasa Karangalan, Nueva Ecija, ang nag-hunt kami ng treasure. Hinahanap namin yung cave mula Karangalan to Isabela. Yung may-ari ng map ay isang Hapones na nakatira sa Tarlac. Nasa Karangalan ang pintuan ng kuweba. Ngayon na nga. Pagbukas, ginto. Paglabas, uling. Ayan, mga muyo. Mga muyo. Kaya yun sinasabi ni Supremo, kailangan ritualan, kailangan mag-cleansing, at nang sa ganon, ay hindi maging bato ang ginto. There are lots of golden chalice used by Vatican in the many cave stone altars found in many caves here in the Philippines, as well as at waist level of man. Canton, tapos na po yan kasi lumabas na yung original owner ng Mother Accounts. Ang owner ay siya rin ang redeemer. Ang may-ari ng lupa, siya rin ang may-ari ng ginto po. Yan yung sinasabi kanina ni Ed by principle. Di ba, Ed? By principle, ito, na siya ang may-ari nga. Santiago Ecleo is one of the 12 tribes leader and until now, he is still alive. Ayan. Still running around, still hiding. Hindi, kasi ang ano nga dyan isa rin yan sa mga, ang tawag nito, ang tawag niyan, supernatural o above normal o isa sa mga talagang supernatural. Oo, na-diniliver daw yan kasi si Marcos ganun din daw, diniliver sabay. Si Ecleo at si Marcos. Baka yung yung anak. Yung Ecleo na tatay, hindi yung anak. Ecleo, hindi yung anak. Hindi itong mga anak na sumunod, wala nang alam yan, kundi yung tatay, yung founder mismo. Sabay silang diniliver. Kay si Marcos napunta kay Doña Josefa kasi namatayan ng anak ng si Doña Josefa, nalungkot daw, binigyan ng anak. Kapalit, na kundi itong si Ferdinand Marcos, sabi, alagaan nyo yun at dahil magiging presidente yan one of these in the coming years, sabing gano'n. At yung isa naman, si Ecleo, ay isa rin sa diniliver. Mga ganong storya, Ed. Kasama ba si Kibuloy dyan? Kasama si Kibuloy? Ay, hindi. Wala itong kikibuloy. Okay. Therefore, Sir Anton, history repeat lang ginawa nila Yamashita at Hitler. Ibinalik dito sa kayamanan, naging gera lang ang pamamaraan. It's just to show that this is the promised land na gustong mapuntahan na nila Moises. Okay. Sabi ni Jerry, patay na si Tatay Tagliong, matagal na. He died as a poor man. It's true. May alarm siya sa buried treasure, may alam siya, pero nakabaon sa malalim. Kaya di niya nakuha dahil may alam siya sa treasure. Marami ang gumagamit ng name niya. Pati ang mga fake gold bar, sindikato, nagamit din name niya. Totoo yan, Jerry. Yan din ang... Pareho lang yan kay Lolo Ugo.
Pareho kay Lolo Ogo. Daming Lolo Ogo. Oo. Ayan, no? Mabuhay si Tatay Tagliong, the pride of Mindanao, the promised land. Oh, pero sabi, buhay. Buhay. Tatay kasi nandun daw yan sa ano eh. May ataol na naka-encase na salamin eh. Pero nag-i-incarnate eh. Kaya yung incarnation niya inantay kung sino't lalabas. Maging ang incarnation daw ni Jose Rizal. Ayan, ako, mga storyong ganyan. Pero may parang gusto ko na rin maniwala talagang lubusan, Ed eh. Ha? Kasi sa nakikita natin parang magic eh. Oo, talaga. May invisible force para tayong naka-encase sa isang bola na hindi natin hawak ang mga susunod na mangyayari. Hindi natin taglay. Dito nakikita. Minsan kasi, siyempre, the reality, Tony, the reality is this world is manipulated by beings beyond the sinasabi natin, nandyan yung mga elite, mga Illuminati, mga deep state, mga kabal. Ikaw lang yan sila eh, lower level lang yan. Meron pang mas mataas ang nagmamanipulate niyan. I believe so. Na it's beginning to dawn upon me na ganun nga. Na may mga mas mataas pa. Yung kabal eh, kabalagay mo nang bumagsak na yung kabal. Pero parang iniwan lang yan sila dito as gatekeepers or as ano ba yung kuan yung pag yung amo wala aalis yung amo sa hacienda. When the cat is away, the mice will play. Tama ka dyan. Tama yung analysis. The story, karamihan sa kasi pagtingin natin is yung dito sa mundo, ang the elites in the dark elites dito sa mundo, yun na sila. Hindi, meron pa dyan over and above them na hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala. Sa daily events ng buhay natin, nandito. Marang minsan eh, parang, kumbaga, siyempre sasabihin natin, gawa ng Diyos, o yung iba hindi na napapansin yan, parang talagang ganun lang, no? Ito nga ba pag-uusapan natin? It's something unbelievable or beyond their current experience or belief system nila na hindi sila makapaniwala. Kaya tayo na mga UFO espions, tinatawanan tayo eh. Mga alien talk, tinatawanan tayo. They cannot, the reason they are laughing is because they do not understand, they cannot believe. They cannot believe. Kaya pala di alam natin kung sino pumatay kay Lapu-Lapu. Isa lang palang persona sa dalawang identity. Yun. Yun nga eh. Kilalang-kilala pala si Tatay Tagliong Ed. Patience is a virtue. Si Tatay Icleo ay matapang na leader ng mga warrior o kabalier sa Order of Knights of Malta. Ang Ruben Icleo is the leader of the Hospitaller. Ayun, sabi ni Vidalino Aquino. Ayun, kapatid ni Marcos daw yan eh. Kaya nga, si Icleo, isa yan sa mga kinikilala ni Marcos ng panahon niya. Ayan, Senator Santiago Icleo, General Taglayong, and General Moncado are still alive. Talking and kicking. Talaga, James, okay. Good to hear that. Tarlac. Moncada. Moncado yan. Yung Moncada ang tawag, pero I think the founder of that is Moncado. Ganun ba? May Moncado colony din dyan sa Lanao del Sur. Lanao del Sur, malapit sa Marawi. Okay. Bohol to Surigao, 3 days walking. Kita mo? Ayan. Kung tapos na, asa na. Baka nga pa rin. Ang video. Sino nagsabi tapos na? Hindi, kung tapos na sabi ni Mel, hindi ko alam kung kapag meron siyang kachat. Tama po, kung tapos na, bakit wala pa malabas? Nga pa rin ang Pilipinas. Ayun, kanina pa, yun nga yung tungkol dun sa sinasabi na tapos na lahat. Kung so, bakit wala pa rin daw lumalabas? Ayan. Baka yun lang,
ang duda ko dyan, Tony, yung karamihan na nagsasabing tapos na, it is the first category. Yung federal note saka yung treasury bonds na being redeemed. Yun. Ito si Vidalin, sabi naman, one step pa. If masampa na ang isang paa niya, okay na. Kasi may connection nga ang mga elders sa future ng Pinas. Isa sa mga elders ay magiging presidente ng Pinas. Teka ha. May Elder Tony. Ha? Elder Tony. Ang tawag ko na sa iyo ngayon, Elder Tony. Baka maging presidente ka ng Pilipinas. Malay mo, bukas ako na ang signatory. Oo. Ayoko. Kaya na 5,000 metric tons of gold located in the Bank of New York Mellon, KL Malaysia, deposited by Ferdinand Marcos with gold deflating safekeeping receipt. Ayan. Watching from Jeddah, sabi ni Sir Anton, di ba po magkasabay yung Zimbabwe, Iraq, Dinar, Vietnamistong, sabi ng balita nila ng current exchange. Saan po ba tayo pwede makapagpalit? Ayan, inaantay pa natin. Wala pa akong balita. Makikibalita pa tayo. Puro pa rumors. Rumors ni Judy Byington. Ayun. Meron akong dong dito. Pag papalitan ko yon pag pwede na palitan. Kasi one-on-one eh. Meron ako isang dong, 15,000 nata ito. O 20,000. 20,000 pesos. Sabi ni sa Santel, imbis na malinaw na Sir Anton sa interview ni Ma'am Princess, ngayon lumalabo na naman. What's happening? Ayan ang Ayan, sabi ni Vidalin, magme-merge nga ang government ng tribal at government ni tatatag ng Spanish. Ha? Teka. Sige, hindi ko maintindihan. Yung dalawa sa mga hari, reyna ng Encantos na sina Apo Anyong, Apo Anyang, Apo Sinang, ang ilan sa mga bantay ng mga precious metal sites at pati na rin yung bunker sites na pinaghukay ng Hapon kaya hindi natuklasan yan. Sir Ed, siguro ang Sultanate of Sulu can answer what you're saying about the redemption of the treasury bonds from the Rajas. What can you say? Well, yan ang sinasabi niya. Ano sasabihin ko doon? Good. Na-late ako sa work. Alfred, na-late daw siya. Mamaya, replay mo sa YouTube. Sino po ba magpo-proclaim ng divine government? Palagay ko yung mga elders na yan. Babe, kung may lumabas. Kung lumabas si Jose Rizal, nasa kasaklukuyan daw kasama yung isa pang espiritu, nasa Inglaterra. Ba? Ang problema kasi natin, yung experience natin, Tony, when it was being organized, pasok yung politika, pangalawa, yung mga different spiritual group, sila mismo nag-away-away. Yun nga. One is aiming to be better than the other. That's right. Diba? Natin yan? Na-experience natin yan. Kanya-kanya, pataasan ng ihi. Kaya walang nangyayari. Di ba? Right. Kaya yan ang problema. Pero kung may magkakaisa, may magbibigkis sa mga tribal groups, sa mga spiritual groups, lalo na kung merong magpapakitaan tayo ng demonstration kung paano niya payuyukuin yung nyog. Kung paano niya. Don, hindi pala. Yung tukol sa Sultanate of Sulu. Among the claimants of having royal bloodlines, mas credible itong bloodline sa Sultanate of Sulu. Kasi talagang matrace, mayroong traditional lineage, bloodline lineage ng Sultanate of Sulu, which you can find in Malaysia, in Brunei, even in the oral tradition of Sulu itself. So matrace. Ang problema kasi sa ibang mga claimants natin na sinasabi royal sila, hindi nila maidugtong yung kabuuan ng blood lineage nila. Ano? So, yung mga gap, may mga gap yung mga ibang claimants dyan
may mga gap, hindi nila makumpleto. May tinrace ako isang beses, hindi ko na sabihin kung sinong grupo yon. Sila rin palang gumawa ng sarili nilang family tree. So how can you be assured that this is a credible source? Diba? Anyway, so I can say about yung sabi kanina na yung Sultanate of Sulu ang ano. Kasi may mga documented yung kanilang linyada, no? May kanakaano pa sa National Historical Archive yata. Si Grandmaster Ruben Clay of San Jose Dinagat, PBMA members can only enter the place. Sa mga nagkiklaim na sila ang may-ari ng mga ginto dahil kanila daw ang lupa, ni hindi man lang kayo nagbuwis kahit ng isang butil ng pawis. Ngayon sabihin nyo, okay, good evening watching from Laguna. At saka nga pala may prediction baka bago ilabas iluwa ang divine wealth magkaroon pa ng catastrophe. Ayan, lumalabas na si Divine Master Ruben Ecleo, Senior Political Advisor ni FM. So, yan ang mga misteryo na hindi pa natin maarok kung anong tunay na kasagutan. Yun lamang yung kasabihan. May mga istorya na ibahagi sa akin na si Marcos, dinala kay Doña Josefa, at si Ruben Ecleo, pinaampon din sa iba. At sabay silang lumaki at nagtulungan, etc., blah, 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 blah. Ayun, the rest is remain to be seen. The rest remains to be seen kung ano talaga tayo, Ed. Bueno, may 8 minutes pa naman. Ito, sabi ni James Sawyer. Ay, James, usap tayo ulit one of these days. The real old man is the master of the Chinese elders who trained the Chinese elders, grandfather Jacob. Si Di Mahong Chua. Chua, alam mo, yung Chua, isa sa mga pangalan na Chinese name na lumalabas, Ed. Palagi. Chua Tai Li, yung mga ganun, di ba? Sa mga documentation. Si Limahong, Chua daw pala yan. Chinese elders. Malaman natin kasi may link yan. Beno, siguro hanggang dito na muna tayo. Pag natin next time. Ibahagi ko nga pala ito, ipagpakita ko sa Ed. Pinadalan ako ng maestro ng ganyang dahon, ganyang weed. Vine. Yan? Saan galing yan? Sa kabundukan. Yan? Hip? Parang, lang siya, sagbot. Parang weed Weeds. Parang, pero siya, pliable. Parang coconut coir, pero hindi. Babago yan. Yun nga at sabi niya, kontra cancer. Ayan. Maganda yan. Meron din silang, At ayan, kala ko nyug Kala ko buko. Yung pala yan ang tinatawag na miracle fruit. Laki, no? The miracle fruit. Meron ka rin yan? Wala, hindi ko na mapitbit yan. Ayan yung mga pinaprocess nilang mga bark, mga twigs, mga branch, yung mga puno ng kaya kahoy. Pala maganda yung sinabi natin kanina, yung gamot. Ang source para niyan is gamot is also the same word for gamot. Gamutin mo siya. Kaya and gamot root. Herbs, yung mga ganun. Kaya it's always wrong. Pag sinabing gamot, sa mercury agad ang punta mo. Hindi. Pag sinabing gamot, punta ka dun sa manggagamot. Dun sa herbalista. Yun ang tunay na gamot. Sa Iloilo, ang gamot, ang tawag, bulong. Bulong. Di ba, yung minsan, nilalapitan ka lang, binubulong-bulungan ka lang yan.
bubulungan ka. Ba't ka Oo. pupunta kay Mercury? Tawag babakal ka bulong. Hindi ka pupunta sa Mercury, pumunta ka doon sa kay Bailan JB Wong. Doon ka magpabulong. Yun nga pala, no? Kumusta na si Wong? Tagal na natin din nakausap. Pupuntahan ko siya. At salamat ako sa kanya. Kasi kinonsulta ko siya eh. Tungkol doon sa naging kalagayan ko. Pakitignan mo nga, padala kita picture kung meron nga akong sapi eh. Hindi maganda yung pupunta ka kahit paano-ano para kang naghahanap ng doktor na gusto mo ang prognosis. Pwede mag-smoke? Punta ka na doktor. Kung sino yung magbigay ng magandang prognosis, doon ka. Ayan, si JB Wong. Maganda yan. Matagal na natin hindi nakausap si David Wong. One of these days, kausapin natin sa... tayo sa Boca Mystica. Sabi ni Joy pala, maraming ginamit na alias si Lapu-Lapu, pero ano nga ba ang true name niya? For I know, Raha Lapu-Lapu, true name is Raha Elijah. The golden punyal in the book is still alive and held by the great-grandson. O yan, siguro, kung pwedeng mahiraming mga ganyang aklat na kakaiba, kailangan nating yan. O yan, gamot. Sabi ni Luz, Makanas, gamot is equals ugat. Di ba? Gamot. Hindi pupunta ka sa Mercury at bibili ka ng gamot na naka-blister pack. I was surprised to learn that yung Mercury is already starting to sell honey. Oh? Doon sa Mindanao. Yung mabuti. Kaya lang, isa pa rin yan sa mga greedy. Yeah. Malaysia. Ha? Malaysia na may-ari niya. Mercury. Hindi ba si Mariano Ke? Hindi, Malaysia na. Front lang ata yan. Mariano Ke, nagsimula yan sa Botigarapa eh. Yung mga sa injectables ng araw, panahon ng gera, di ba maraming nakasakit. Yung injectables na botelya, yun ang kinukolekta niya, nilalagay niya ng mga tincture of iodine, mga ganun-ganun. Yun din lang yung simula. Doon, maliit. Yun ang lagyan ng microchrome. Microchrome, yun. Ayan, bulong. Sa Ilonggo. Ano ba ang ibig sabihin ng bulong? Kumbaga, sinasabi. Binubulong sa tenga. Binubulong sa tenga, parang whisper. Whisper. Matipid sa ilong-ilong, matipid. Kaya hindi ka nabibili ng gamot. Hindi ka nabibili ng ugat. Ibulong mo na lang. Ayan, pinakamabisang gamot ay yung Divine Words from the Divine Master, Ruben Ecleo. Parang marami tayong mga PBSM dito. Hindi, nabanggit natin napag-usapan natin Lumalabas. Nagkataon kasi maestro ko taga Mindanao. Kaya na-share niya yun sa akin at ako naman nagagalak at naibabahagi natin. Although na hindi ako kasing eloquent pagdating sa storytelling, siya maganda magkwento tungkol dyan. Okay, sige. Ed, Beno, tayo mag-good night na muna. Good night na naman tayo. Para sa next, ngayong Sabado, magkano tayo? Mag-alien talk tayo. Yes. God willing. Yes. Yeah, God willing. Okay, sige ha. God bless, Canton. Sir Ed, we will wait for the exact time because of the technical problem of the banking system here in the Philippines. Wag kayong sa aking sinusulat kasi sinusulat ko lang naman ang totoong buwan. Ano yung month talaga? Pareho ngayon, Abril na naman. Parang nalibadbaran ako. Hindi. Abril na naman. Hintay kayo. Pati ako nape-pressure Huwag ka naman na-pressure. Let it flow. Sabi ko sa iyo, let it flow. Sabi ko sa iyo, hindi tayo susuko hanggang hindi natin ito nasusungkit.
Okay, sige. Bueno, yan lang naman po ang aming Listeners. Ha? Good night to all our listeners. I hope you enjoy the ano yan, ano ba yan, pabalik-balik, ano yan, yung exchange. Palitan ng kuro-kuro. Palitan, ang kuro-kuro. Yan. No. Okay, sige. Maraming salamat sa unang-una dun sa akin naging host dun sa aking pagpunta sa Bohol, dun sa aking maestro, good na yung daghang salamat sa imo. At syempre sa mga listeners at viewers natin sa gabing ito at sa inyong 332 comments, 204 reaction. Muli, ito si Anton Israel kasama si Ed Neri. Ako'y magbabalik sa darating na Webes at sana'y makikiusisa ho ako dito sa real world naman. Nasa na si Soul Signatory at ano na ang nangyayari sa kapaligiran. Okay, so hanggang sa susunod na pagtatangal ng Wealth of the Nation series, ito si Anton Israel, sa ngalan ni Ed Neri, nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi. Thank you, Ed.